Annyeonghaseyo mga tropa. Ano gang balita? Topic natin for today is noun modifier. Yung noun modifier natin, base sa pangalan niya, di ba? Minomodify niya yung noun. Pwedeng mag-modify ng noun ang verb at saka adjective. Pero yung topic natin ngayon, adjective. Adjective na noun modifier. Pag ginamit natin yung adjective bilang noun modifier, meron tayong kinakabit na suffix dyan. Yung suffix na gagamitin natin ngayon ay niun or un. Example mga tropa. Salsalhan nalshi. Kita nyo yung adjective natin, salsalhan. Salsalhan nalshi. Ang salsal sa Tagalog, maginaw o malamig. Sa English kasi, yung salsalhada, chilly. Tapos ito, weather, di ba? Maginaw, sa Tagalog, meron suffix din siya nilalagay. Ano yung suffix na nilalagay natin sa Tagalog na? Pagka naging noun modifier yung adjective. Yung noun modifier kasi mga tropa, ikinakabit siya lagi sa unahan ng noun natin. Kasi sa mga natural na sentence, ang nangyayari, sa sentence ng Korea ha, ang nangyayari, yung salsalhada, nilalagay sa dulo. Kasi sa Korean pattern, halos lahat ng sentences ay nagtatapos sa adjective or verb. Kung gagawin natin siya na simpleng sentence, ang mangyayari dyan mga tropa, nalshiga salsal heyo. Yung salsal heyo comes from dictionary form na salsalhada. Yun yung mga tropa, no? Ito kasi conjugated na to, salsal heyo. Alam nyo na yan kung paano mag-conjugate yan. Kung hindi pa, gagawa natin ng video yan. Comment nyo lang. Pero kung alam nyo na, di wag na. Ito ang nangyari mga tropa, no? Yung simpleng sentence lang. Nalsiga salsareyo. Ibig sabihin, ang panahon ay maginaw. Pero kung ganitong pattern yung gagawin natin, salsal hanalshi, kasi may dudugtong ka dyan eh. Either adjective or verb o mga ibang kung ano man gusto nyong idugtong dyan. Para makuha nyo lang na ang weather ay maginaw. Tapos idudugtong nyo kung ano yung gusto nyong sabihin. Basta, yun yung noun modifier. Pagka yung adjective natin nasa unahan ng noun, ito yung noun natin mga tropa, no? Pag nasa unahan ng noun, ang ginagawa natin dyan, nilalagyan natin ng suffix na niun or un na siya yung tinatawag na noun modifier. Gets nyo ba mga tropa? Ito yung noun modifier natin, no? Isa pa mga tropa, pagka ganito yung pattern natin, hindi nyo pa siya masasabi na sentence. Kasi ito, noun pa lang to eh. Salsaran nalshi. Hindi katulad dito, complete na to. Pwede na siya, sentence na siya. Kasi meron siyang noun, which is yung nalshi. Tapos yung predicate niya ay salsareo. Sana nagets nyo. O halimbawa, magandang babae. Ano ba ang magandang babae? Yepuda. Yepun yoja. Magandang babae. O, ari yung ating noun modifier. Ito yung ating noun. Guys niyo ba mga tropa? Sa Tagalog, ganun din naman yan eh. Yepun yoja. Pretty. Sa Tagalog, ganun din. Ito sa Tagalog, magandang babae. Parang katulad din sa Tagalog, nilagyan natin ng suffix na nang para ma-modify niya yung babae. Tapos may dudugtong ka dito kung anong gusto mong idugtong dito. Kasi may dudugtong ka din dito na ang magandang babae ay naglalakad. Yepunyo jaga koroyo. O, ganun.
Tapos, parang sa simple sentence din natin, na complete sentence na siya, ang babae maganda. Na kapag tinranslate natin sa Korean, yojaga yepoyo. Yung conjugation natin mga tropa, no, iba-iba yan. Pag-aralan nyo yung conjugation maigi kasi iba-iba yung conjugation na ginagamit natin. Tulad yan, di ba? Yepoyo. Dito, yepun. Marami pa yan. Kung past tense or future tense, iba rin yung conjugation niya. Pero dito lang tayo mag-focus sa noun modifier. Maingay na kapitbahay. Di ba? Hindi pa siya sentence. Tanggalin mo yung tuldok na yan. Hindi siya sentence eh. Parirala lang yan mga tropa eh. Kasi iba yung parirala sa sentence. Yung sentence, merong noun, merong predicate. Yung mga parirala, mga hindi siya buo, wala siyang noun o wala siyang predicate. Ito, yung parirala na to, maingay na kapitbahay. Ano ba ang kapitbahay sa Korean? Iyut. Ano yung maingay? Shikuropta. Maingay na kapitbahay, shikuroniyot. Sa shikuroniyot, ang noun modifier natin ay shikuropta. Ang dictionary form nito ay shikuropta, no? Maingay na kapitbahay. Ang iyot ang ating noun. Noun modifier, noun. Gusto nyo na yan mga tropa. Conjugation tayo. May bibigyan ako ng mga iba pang mga sentence na ginagamitan yan. Conjugation. Sa conjugation natin ito, medyo madali lang naman ang conjugation na yan. Sa adjective. Ngayon, conjugation tayo mga tropa. Sa rules natin, ang rule natin kapag ka ang adjective ay nagtatapos sa vowel, ang idudugtong natin o ang gagamitin natin na suffix ay niyon. Niyon lang, no? Ngayon, pag ang adjective naman ay nagtatapos sa consonant, ang idudugtong natin na suffix ay un. Gets? Limbawa, hengbukhada. Limbawa yan mga tropa, no? Hengbukhada. Ano ba ang hengbukhada? Ang hengbukhada sa Tagalog ay masaya. Ngayon, paano natin siya i-conjugate? Pag nagko-conjugate tayo, alam niyo naman yung rule, di ba? Tanggalin niyo yung ta. Kukunin niyo lang yung verb stem. Buk-ha. Dito mo pagbabasihan ngayon itong rule natin na ito. Nagtatapos sa vowel siya, di ba? Yung a, kita nyo? Pag nagtatapos sa vowel, ang ilalagay natin ay itong niyon. Kaya magiging hingbukhan. Ganyan. Mare, ang noun natin ay saram. Saram. Hingbukhan, saram. Kita nyo ha. Ngayon, magbibigay tayo ng adjective na nagtatapos sa consonant. Jalpta is maigse. Jalpta, kunin natin yung word stem. Magiging jalp. Jalp, ngayon susundin natin yung rules kapag gumagamit tayo ng noun modifier. Itong jalp ay nagtatapos sa consonant. Pag consonant, ang ilalagay natin ay un. Giging un. Jalbun. Gusto nyo na mga tropa, di ba? Pag nilagyan natin ng noun, shigan. Shigan is time. Sa Tagalog, maiksing oras. Pansinin nyo rin naman, di ba? Yung sinabi ko kanina. Yung maiksi, nilagyan ng nang. May suffix din siya sa Tagalog, no? Parang Korean din. Ito yung suffix niya, un. Jalbun shigan, maiksing oras. Example pa mga tropa. Sa vowel, apuda. Apuda is masakit. Apuda, kunin natin yung word stem. Apu, since nagtatapos siya sa vowel, ang idudugtong natin ay
Niyon. Apun. Lagyan natin siya ng noun. Gasum. Apun, gasum. Gasum sa Tagalog, literally, dibdib siya. Pero kung papalawakin natin ang ating kaisipan at imahinasyon, magiging damdamin siya. Masakit na damdamin. Jakta. Jakta is maliit. Kunin natin yung word stem. Jakta, nagtatapos siya sa kiyok. Ang kiyok ay consonant. Ang lalagay natin, un. Jakun. Taram. Maliit na tao. Ba? Gusto nyo na yan, mga tropa. Pag hindi, di hindi. Ito nga pala mga tropa, mag-ingat tayo dito, no? Sa mga adjective na nagtatapos sa ita at opta. Iba yung conjugation niya mga tropa pag nagtatapos sa ita at opta. Limbawa yung jemi-ita. Itong jemi-ita, kung susundin natin itong rules na ito, itong jemi-ita ay magiging jemi-isun. Kasi nagtatapos siya sa consonant. Pero mga tropa, ito malito. Pag yung adjective nagtatapos sa ita, opta, ang conjugation niya palagi ay kakabit natin ay yung suffix na niyon, nun. Nun lang lagi pag ita, opta na adjective. Kaya magiging conjugation ng jemi-ita ay jemi-innun. Gets nyo mga tropa? Ngayon, kung jemi-opta naman, jemi-omnun. Mat-ita. Mat-ita is tasty. Magiging conjugation natin dyan. Lagi nagiging mat innun. Masinnun. Ganyan mga tropa, no? Tagilid na tayo. Hindi nyo ba nabasa yun? Ganito yun, ha? Mat innun. Kung babasahin nyo siya, mat innun, no? Pero yung basa niyan talaga, masinnun. May mga rules din tayo sa pagbabasa ng mga, Korean words. Ganun din, pagka mat-opta. Mat-opta. Mat-opta, kukunin natin yung word stem. Mat-op. Kahit na, katulad nga sinabi ko, kahit na, saan na yun? Consonant, yung kanyang tulo, ang gagamitin natin ay nun. Tandaan nyo lang, pag ita-opta na mga adjective, nun ang ginagamit natin palagi. Masinnun umshik. Masarap. Matopta pala to. Mat-omnun. Mat-omnun umshik. Pero ito yung basa natin dito mga tropa. Mat-omnun. Ito masinnun. Ito mat-omnun. Mat-omnun umshik. Sa Tagalog ay hindi masarap na pagkain. Gusto tayo dyan, no? Basta ito mga tropa, sa adjective, pag may ita, opta na adjective, lagi ang kakabit natin na suffix ay nun. Dito tayo, pre. Ay, pre na eh. Dito tayo mga tropa, yung mga irregular verbs. Hindi ko papaliwanag sa inyo lahat, pero ipapaliwanag ko sa inyo yung ilan na mga Korean irregular verbs. Pag irregular verbs, syempre iba rin. Irregular din yung kanyang conjugation. Halimbawa ito mga tropa.
Ngayon, paano natin siya i-conjugate? Chupta, alam nyo sa Tagalog yan ha, malamig. Chupta, kunin natin yung word stem na chup. Hindi natin kukunin yung word stem. Ang mangyayari dyan mga tropa, ang pag-conjugate sa kanya, tatanggalin na natin tong piyop. Porija. Matitira yung chu. Pagkatanggal mo ng piyop, dadagdagan mo ngayon siya ng u. Tapos, tsaka natin i-apply itong ating rule. Ngayon, pagka idinagdag natin yung u, ito pa rin pagbabasihan natin, no, ng kanyang magiging dulo. U is an vowel. So, ang ilalagay natin ay niyun. Chun. Nalshi. Malamig na panahon. Gets nyo ba mga tropa? O, isa pa. Yung kabaliktaran niya. Sa salita. Topta. Topta is mainit. Chupta is malamig. Katulad ng sinabi ko, tatanggalin natin yung piyop. Tapos didadagdag natin yung u. Toon. Tapos gamitin natin yung rule. Toon. Nalshi. Mainit na panahon. Mepta. Mepta is manghang. Mepta, kukunin natin yung word stem. Tanggalin natin yung piyop. Dadagdag natin yung u. Meu. Yung ating rule. Niyun. Meun. Umshik. Umshik is pagkain. Mahang na pagkain. Ganyan mga tropa, yung conjugation ng mga nagtatapos sa piyop na adjective. Nagtatapos naman sa real, kung paano siya i-conjugate. Halimbawa, kilda. Kilda is mahaba. Kunin natin yung word stem. Hindi pala natin kukunin. Apply na agad natin yung rule niya. Ang mangyayari dyan, mga tropa, tatanggalin natin din yung real. Hindi natin alam kung saan pupunta yan. Tanggalin natin siya. Ang matitira na lang ay key. Yung matitira na key, dyan na natin i-apply yung rule na ito. So, siya ay may nalipad. Gago ka. Patay ka sa akin. Teka lang dyan. Sige, patay ka sa akin. Nawala. Nakaramdam yata na mamamatay siya eh. Balik tayo. Key. Key na lang siya, no? Kasi tinanggal na natin yung real. Key. Apply na natin yung rule. Nagtatapos siya sa vowel. Kin. Lagay natin yung niyon. Kaya magiging kin. Tanggalin natin yung real eh. Kin mori. May spell ng mori. Mori sa Korean ay pwede siyang ulo, pwede rin siyang buhok. Pero yung kalimitan mga nadidinig ko, ano lang siya eh. Mori lang yun eh. Pag sinabi na ng mori, buhok na kagad yun eh. Kin mori. Himdulda. Himdulda is mahirap. Mahirap as in na mahirap na trabaho, ganun. Hard. Himdulda, paano natin i-conjugate? Gaya ng sabi ko, tatanggalin natin yung real. Apply natin yung rule. Niyon. Himdun. Il. Mahirap na trabaho. Molda. Tatanggalin natin yung real. Magiging mo. Tapos apply yung rule. Magiging mon siya.
Monjangsu. Malayong lugar. Ngayon mga tropa, kung meron akong kulang, alam ko meron akong mga kulang pa eh. Kung meron kayong mga agam-agam, mga tanong, comment nyo lang. Sagutin natin yan. O kung may gusto kayong ipagawa na video, comment nyo lang ha. Ngayon mga tropa, para mas maintindihan nyo pa, bibigyan ko kayo ng mga Korean sentences na ginamitan nito ng pinag-aralan natin. Pero naka ano naman siya. May translation din tayo ng Tagalog niya. Ito na mga tropa. Magandang panahon. 좋은 날씨. 좋은 날씨. Paparating na ang magandang panahon. 좋은 날씨를 오고 있어요. 좋은 날씨를 오고 있어요. malaking bahay. 큰 집. 큰 집. gusto ko ng malaking bahay. 큰 집을 좋아해요. 큰 집을 좋아해요. Sundan nyo lang yung romanization ko mga tropa. Medyo malapit sa katotohanan yan ha. Maingay na kapitbahay. 시끄러운 이웃. 시끄러운 이웃. Ayoko ng maingay na kapitbahay. 시끄러운 이웃이 싫어요. 시끄러운 이웃이 싫어요. Masamang tao. 나쁜 사람. 나쁜 사람. Marami na ngayon ng masamang tao. 이제 나쁜 사람이 많아요. 이제 나쁜 사람이 많아요. maliit na babae. 작은 여자. 작은 여자. cute ang maliit na babae. 작은 여자가 귀여워요. 작은 여자가 귀여워요. Nagluto ang aking girlfriend ng masarap na sopas. 제 여자친구가 맛있는 소파스를 요리했어요. 제 여자친구가 맛있는 소파스를 요리했어요. Nakakaawa ang mga mahihirap na tao. 가난한 사람이 불쌍해요. 가난한 사람이 불쌍해요. Ang napili kong girlfriend ay ubod ng bait. 제가 엄청 착한 여자친구를 선택했어요. 제가 엄청 착한 여자친구를 선택했어요. Ako ay mayroong mahirap na trabaho. 저는 힘든 직업이 있어요. 저는 힘든 직업이 있어요. Bibili ako ng mapormang motor pag yumaman ako. 제가 부자 되면 멋있는 오토바이를 살게요. 제가 부자 되면 멋있는 오토바이를 살게요. Bumili ako ng sariwang prutas kagabi. 어젯밤에 신선한 과일을 샀어요. 어젯밤에 신선한 과일을 샀어요. Dahil sa malamig na panahon, ako ay nagkasipon. 추운 날씨 때문에 감기 걸렸어요. 추운 날씨 때문에 감기 걸렸어요. Last na to mga tropa. Para makatipid, murang mga bagay lang ang binibili ko. 돈을 아끼기 위해 싼 것만 사요. 돈을 아끼기 위해 싼 것만 사요.
Hanggang dito na lang mga tropa. Pagka may mga tanong kayo o mga agam-agam kayo na hindi maintindihan, comment nyo lang. Subukan natin gawan ng video yan o sagutin yung mga agam-agam nyo. Pagka ako na lang uli.